founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or Bayanihan spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or Bayanihan spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Founded in 2017. Ayan, good morning Pilipinas. Kamusta po kayo sa mga umagang ito? Ay maganda ba ang gising natin? Ano? So purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay binigyan niya uli ng pagkakataon na tayo ay makapag usap-usap ngayon, no? Dito sa Impapawid. So good morning po sa inyo lahat, lalo na sa mga bagong gising ngayon ay ako po agad ang tumampad sa inyong mga Facebook, no? Ito po ay blessing sapagkat ang salita ng Diyos ang ating dala dito, no? At ito po ay isang napakagandang opportunity para tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, no? At maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ako ay binigyan muli ng Panginoon ng pangalawang buhay na tayo po ay ginising ng Panginoon para po tayo ay makapag-share ng
kanyang salita, no, sa buong sanlibutan. Saan man darako ang ating programang Devotion Pilipinas, ay maghahatid po ito sa inyo ng blessing spiritual, no? Kaya ang akin lang na pakiusap sa inyo na pag kayo ay nakarinig ng mga salita ng Diyos, huwag po kayong mag-scroll down, scroll up, no? Yan ay hindi po yan aksidente na makapakinig po kayo ng salita ng Diyos. Alam nyo bakit? Kasi ang salita ng Diyos dapat day and night ay nasa atin po yan, no? Nasa napapakinggan natin, nababasa natin, nai-imagine natin, no? Yung iba sa imagination na lang. Okay, good morning po. Kamusta po ba kayo, no? At para magkaalaman po tayo, ano po kayo diyan, comment po kayo diyan sa ating sa comment section natin diyan, no? Mayroon naman po diyan na pwede kayong ano tawag diyan, mag-chat diyan sa akin, no? Puwede kayong say good morning, hi, hello, 'no? Okey naman kami dito. Nandito kami ngayon sa Olongapo o nandito kami sa sulok ng mundo, kung saan man na darating ito. Okay, so ako po si Pastor Roy Habagat ay nagsasabi sa inyo ng good morning and to God be all the glory, 'no? Tayo po ngayon ay himpapawid ng salita ng Diyos, 'no? Kasi ang karamihan sa atin ngayon ay hindi na po nakapakinig ng salita ng Diyos. So ito po ay blessing po 'yan, 'no, na ito ay bubuksan niyo lang ang inyong mga Facebook at lakasan niyo yung mga speaker niyo para marinig ng kapitbahay niyo, magising sila lahat at sasabihin nila, "Ay sino ba yung nagsasalitang 'yan?" 'Di ba? Ito po ay dahilan gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento, ng mga kadahilanan para po ang kanyang salita na maihatid mismo diyan sa iyong tahanan o kung saan man kayo. Hindi man kayo makapagpunta sa simbahan, at least narinig niyo po yung salita ng Diyos. Hindi man kayo nakapagbasa ng Bible, at least narinig niyo po yung salita ng Diyos. At hindi man kayo makapagbasa ng Bible, ayan, nakapagbasa din po kayo ngayon kasi magbabasa po tayo ng Bible, eh, no? So ito po ay opportunity, no? Ang pagsisimba ay araw-araw puwede nating gawin. But minsan nakakaligtaan natin yung mga pagtitipon na sinasabi sa Hebrews, na kailangan natin tipon-tipon sa pagpupuri sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Devotion Pilipinas, Jesus Saves. Okay, kaya po Jesus Saves yan dahil wala naman po talagang tagapagligtas na iba kundi ang ating Panginoong Diyos, no? Ayan. So good morning po sa inyo at nawa patuloy kayo na lumago sa pananampalataya. Okay, tayo po ngayon ay nagbabati sa good morning po sa ating CEO and President ng ating Spin Media Broadcasting Network Philippines, si Sir Romy Redelicia. Good morning po, sir. At nawa po pagpalain kayo ng ating Panginoon. And of course, sa ating Vice President kay Pastor Jihan Sinina, good morning po sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. And of course po, ay good morning sa ating mga kapastoran na nangangaral ng kanyang salita sa buong mundo na walang kupas, walang pagod, no? At ang salita ng Diyos ay makubkob, no? At ano tawag nito? Makubkob ang buong mundo ng salita ng Diyos at ang lahat ng tao ay makapakinig ng salita ng Diyos at lalapit sa kanila. Ang ayun, sinasabi ko na, may sumasabit na naman. Ayan, so ganun po talaga pagka bagong gising po tayo. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa programang Devotion Pilipinas. Okay, so bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, ay ito po muna ang ating mapapakinggan.
nagbibigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan sa aking isipan. May kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo, tanging sa'yo. O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. O Jesus, tanggapin ko ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Ayan, maraming salamat po sa awitin na yan. Nawa po ay nagbibigay sa atin ng inspiration, yung awit na yan, na ang wala tayong ibang dadakilain, sasambahin, paglilingkuran, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Okay, so muli po, good morning po sa inyo lahat. At saan man po kayo naroon ngayon, nasa sasakyan man, nasa kotse, nasa bus, nasa taxi, o nasaan man kayo ngayon, nasa bukid, no?
o di kaya nandyan pa sa inyong mga higaan, ay maraming salamat sa inyo sapagkat kayo ay patuloy na nagsusubaybay sa ating programa. Itong ating programang Devotion Pilipinas, Jesus Saves. Okay, so good morning po. Mayroon tayo ditong si Kalabwans, si Brother John Nathan. Brother Jonathan, kamusta ka? Good morning. Long time no see Hindi na kita nakikita ng Sunday Okay, kamusta ka, brother? Okay. So patuloy tayo makinig ng salita ng Diyos at ito na po ang ating devotion at magkuha na po kayo ng inyong mga Bible, magkuha na po kayo ng Bible nyo dyan sa inyong cellphone at magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Okay, so ito po yon. Nandiyan naman po sa caption natin, nandito naman sa ating caption yung ating tawag nito, ang ating title, no? At ang ating text ng ating papag-aralan ngayong umaga. Ayan, so buksan niyo po, samahan niyo po ako at buksan natin sa mga Biblia, sa inyong mga Bible, yung Luke chapter 21. No? Luke chapter 21. Yan. Luke chapter 21 verse 11. Okay? So, isang verse lang po nilagay ko dyan, pero ito mahaba kasi ito, no? Kaya hindi ko po nilagay lahat kasi baka mamaya sabihin nila, sobrang haba So, isang verse pa lang, naabot na tayo ng isang oras Ano kaya kung maraming verse, no? Okay, so samahan niyo po ako, tayo may babasa ng salita ng Diyos. At Luke chapter 21 verse 11. So, umpisahan natin sa verse 10, no? Ang dalawang verse lang basahin natin. Sabi dito, then said he unto them, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences, and fearful sights. Fearful sights. Pag-aralan natin yan. Marami tayong nakikita niyan, no? And great signs shall there be from heaven. Ay, manalangin. Ama, makapangyayang Diyos sa langit, kami po lumalapit sa inyo, trono ngayong Panginoon. Ako po, Diyos, ay nagpapakumbaba at tumihiling ng kapatawaran ng anumang pagkakamali at pagkakasala na aking nagawa sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aking puso at isipan upang maging karapat-dapat po ako, Panginoon, na lumapit sa inyong trono. Maging karapat-dapat ako na mag-share ng biyaya mula sa inyong mga salita sa mga nakikinig at nanonood ngayon, Panginoon. Tulungan niyo pong bawat mga nanonood na makapakinig sila ng maayos, Panginoon, at maintindihan ang inyong salita. Na ito, Panginoon, ay maging sanhi sa kanilang katapatan sa paglilingkod sa inyo. Lord, minsan lang po kami nakapagsimba sa inyo. Sa isang linggo, isang beses. Madalas, hindi na po kami nakapag-church, Panginoon. Madalas, hindi rin kami nakapag-pray. Madalas, hindi rin kami nakapagbasa ng Bible. Madalas, hindi kami nakapakinig ng inyong salita. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos. Bless niyo po kami, Lord, na ikaw, Lord, ang mauna namin sa aming buhay. Ikaw ang mabigyan namin ng priority na paglingkuran at pagpurihan at sasambahin. Lord, tulungan niyo po ang mga salita niyo ngayon na aming i-share sa mga nakikinig sa amin at nanonood. Nawa, Lord, maiturok ito sa kanilang mga puso at isipan upang taglay nila, O Diyos, ang inyong kapangyarihan at mangusap po kayo sa kanila, Panginoon, upang, O Diyos, ay maging sanhi ito ng kanilang pagkilala sa inyo, pagsisi, at kayo, Panginoon, ang tanggapin nila sa kanilang puso, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, itong Devotion Pilipinas na maging instrumento para mapakinggan nila ang inyong mga salita. Ang kaligtasan at ang mga
pagpapala na narito, O Diyos, sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matapos namin ito, Panginoon, na hindi magkaroon ng anumang mga problema sa aming mga ah, gadget dito sa studio, Panginoon, na maging maayos, Lord, ang deliver ng inyong mga salita at maliwanag sa parang dinig ng bawat nakikinig ngayon at nanonood, Ama. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pagpahayag ng iyong salita. Tago niyo po ako sa likod ng iyong cross upang kayong makita sa umagang ito. At huwag niyo po hayaan, Panginoon, ang inyong salita ay babalik na wala pong kabuluhan. Purihin kayo, O aming Panginoon, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, muli po, good morning, no? At ang aking hiling lamang na mapakinggan natin ito sa loob ng 1 oras, ang salita ng Diyos. So, nag-start tayo ng 7:30 siguro, no? Oo, oo. Ayun. So, naka 21 minutes na tayo. Ibig sabihin, mayroon na lang tayong mga almost 40 minutes. Okay, so bilisan natin. Kaya ito 1 oras lamang, no? At ito na nga po ang sinasabi natin. Ang ating napag-aralan dito ay about signs, great signs from heaven. So yan po na binanggit po dito sa Bible na dito sa Luke 21, no? Dito itong Luke 21, kung mapansin niyo po, dito po 'yon na nakita ng Panginoon ang mga nagbibigay na mayayaman at nagbigay yung isang poor widow, na itong poor widow ay meron siyang dalawang ano ba tawag diyan? 2 mites lang, 'no? 2 mites lang ang kanyang ibinigay dito. Ngunit yung mga mayayaman ay mayroon silang mga malalaking pera na inilalagay dito sa kanilang offering bowl o basket o ano man yung mga offering nila, ano nila diyan, banga, 'no? At dito nakita ng Panginoon kung sino ang totoong nagbibigay, 'no? At nakita ng Panginoon kung sino ang nagbibigay dito ng, ah, um, ng ano, ng higit. Ayun, ang hirap banggitin, ano? Okay, so meron po ditong karakter na ginamit ng Panginoon, the rich man and the poor widow. Okay? Kaya dito, mayroon pong mga binigay ang Panginoon dito na mga aralin, no? Na kung paano ang Diyos ay ikinuwento niya din dito na sabi niya na walang bato na magpapatong sa kapwa bato. Darating ang araw nito, sabi niya dito sa verse 6. As for these things which ye behold, the days will come. No? Darating ang araw na ito, in the which there shall not be left one stone upon another. No? Wala pong nakakapatong diyan. Basta walang pumapatong sa kapwa bato. No? That shall not be thrown down. Lahat po 'yan, laglag po 'yan. Tunaw po 'yan. Okay? So ito po 'yan, dito po 'yan ay sinabi ng ating Panginoon. Kaya ilan po sa ating mga kababayan ay nagtanong sa ating Panginoon. 'Di po ba? No? Kaya nakita dito, and they asked him saying, Master, but when shall these things be? Kailan ito mangyayari? No? Sa mga sinasabi ng Panginoon, and what signs will there be when these things shall come to pass? Ano ba itong mga signs, sabi dito? No? Sabi ng mga nakikinig sa kanya. Sabi ng mga disipulo. At ito ay nagbigay ang Panginoon ng tugon sa kanila at sinabi sa verse 8, and he said, take heed that ye be not deceived. So ito po yon, mga kababayan o mga kapatid, mga mananampalataya, mag-ingat tayo na huwag tayong madaya sa mundong ito.
Ano bang mga mandaraya dito? Ang dami po ditong mga mandaraya, 'di po ba? Sa mundo. Oo. For many shall come in my name, saying, I am Christ. Oh, o baka mamaya mayroon naman kayong ano sa akin diyan, ha. Wala akong binabanggit. Okay. So dito may mga lumalapit sa atin mga tahanan, dala-dala ang kanilang mga bayong, mga biyaya, 'no? Kasi alam ng mga ito na ang kailangan ng tao ay dapat ma-solve ang kanilang mga sarili. Makakain, madamitan. Kaya puwede tayong madaya sa pamamagitan ng mga, kahirapan natin, 'no? Sa kawalan, sa ano tawag nito, sa mga mga kahirapan natin sa buhay. Kaya gagamitin po 'yan ng sanlibutan para po tayo akayin sa kanilang mga kanya-kanyang mga, relihiyon. O dito kayo sa amin kasi dito namimigay kami ng bigas, meron kami mga tahanan na binibigay sa inyo, dito titira kayo dito, 'no? Pero nakikita natin na ang kanilang pananampalataya ay huwad, 'no? Dito kayo sa amin dahil dito sa amin ay busog kayo lagi, 'no? Suportahan namin kayo, basta dito lang kayo magsimba sa amin, ha? Pero hindi natin nakikita na ang kanilang kaluluwa ay wala pong kaligtasan. So ito po 'yun, na tayo tandaan po natin 'no, ako ay hindi naman nagsasabi sa inyo na gawin ninyo ito, pero based on my experience na ipinakita at ipanadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig 'no, na, tayo ay dapat ay maglingkod o magsamba sa Panginoon ng totoo sa ating puso 'no. Hindi tayo nakasamba sa relihiyon. Ang ating sinasamba kung sino yung namatay sa krus at siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin, 'di po ba? Okay, so 'yan po ang mangyayari sa atin na puwede tayong madaya. So darating ang araw na 'yan, 'no? I am Christ and the time draweth nigh, draweth near, draweth near. Malapit na. Go ye, not therefore after them. Oh, kita niyo po 'yan, na huwag tayo nakatingin diyan sa mga bagay na 'yan. Oh, but when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. So nakita po natin yung mga bagay na ito ay mga kahirapan na mga signs na 'to ay na totoo ang Bible. Na may mga lindol, may mga tagutom, mga rumors of wars, nandiyan na ipinapakita sa atin, oh. At yung Bible nakasulat po ito at mga nangyayari nandito po lahat sa Bible. 'Di ba, nakita niyo po, na sabi dito ay, "But when ye shall hear of wars and commotion," 'di ba? Kaya sabi dito sa verse 10, "Then said," sabi, basahin natin. "Be not, terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by." So hindi pa po 'yan, hindi pa 'yan the end. Sabi po sa Matthew, 'yan ay, the beginning of sorrows. Ayan, umpisa pa lang. "Then said he unto them, Nation shall rise against nations." Ayan na, nandito tayo sa ating ano, "and kingdom against kingdom." Kaya napansin po natin ngayon na naglalabanan ngayon ang Iran, ang Israel, at ang Amerika, 'no? Ang Amerika ay, gusto niya lang mamagitan para wala itong, away, 'no? At ang hindi natin alam, ah, minsan nagtatanim tayo sa ating sarili, bakit ang Israel lagi ang kanilang inaatake? Ano bang mayroon dito 'no, napakaliit na bansa ito, 'no? Na isang probinsya lang. Pero ito ay hinahangad ng lahat ng mga bansa na
mapuksa ito na mawala sa mapa. Oh, bakit? Kasi ito po yung bansa ng Panginoon na ang langit inaasam ng tao na gusto nilang puntahan pero hindi nila mapuntahan. Hindi po ba? Mayroong may ano tawag diyan? May nagtangka na pupunta doon sa langit. Hanapin kung saan ito ang langit, kung saan nakatira ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, "No man cometh unto the Father except by me." So kung gusto mo pumunta sa langit, ay walang iba kundi kay Jesus ka muna dadaan. Sapagkat sabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." So kung wala po tayong alam diyan at talagang mangangahas tayo, gawin natin ang ating mga kakayanan sa ating mga sa kakayanin natin, 'no? Lahat ng kakayanan ng tao gagawin niya para maabot ito at mahanap si Kristo. Pero yun pala, hindi nila binabasa yung Bible, nandiyan lang pala, 'no? Anong sabi doon? "I am the way." Yan po yung sabi ng Panginoon, na siya lang ang daan. Wala ng ibang daan papunta sa langit. 'Di ba? Hindi yung relihiyon, hindi ang simbahan, hindi si pastor, hindi si father o sino man diyan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay? So yan po yan sabi dito, sabi dito ay nation shall rise against nation. So magkakaroon po yon ng palitan, labanan po yan, away po yan, no? Bansa, laban sa bansa. Hmm. Makapangyarihan, laban sa makapangyarihan. So yan po ngayon na hindi po tayo dapat sa mga Kristiyano ngayon ay hindi na po magpanik. Ha? Hindi na po mag-aalala kasi po sinabi po sa Bible yan, 2,000 years ago. Sinabi na po sa Bible. Ang problema po natin, kaya tayo nag-aalala, kaya tayo nagkakaroon ng problema, mga tanong dito, tanong doon, kasi hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos. And the Bible says, ang sino man sa inyong mayroong mga tainga o mayroong pangdinig, dapat makinig po tayo. Di po ba? Ang problema, hindi tayo nakikinig eh. Ang yabang natin eh. Ang yabang natin. Pero nakarinig lang tayo ng, nakaramdam lang tayo ng yanig ng mundo, ayun na. Umaakyat ng itlog mo sa iyong noo. Di ba? Lahat ng takot naramdaman mo na. Pero hindi ka marunong makinig sa salita ng Diyos. Sobra ng yabang ng tao. Kaya dito sa mundo, niyayanig tayo ng Panginoon para makilala niya tayo. Makilala natin ang Panginoong Hesus. Kaya dito, sa verse pa lang nitong isa nito, ay hindi na tayo magkandara pa dito kung paano natin ito unawain. Di po ba? Totoo yung sabi ng Bible, maglalaban-laban ang bansa sa bansa. At darating ang araw na hindi na kayang ipagtanggol ng Amerika ang Israel, no? O yung bansang Israel. Hindi na kaya yan. Kasi pag ano yan tawag diyan, pagkakaisahan po yan ng buong bansa. Dito sa ating buong mundo. Itong mundo na ito ay pagkakaisahan nila yan ang Israel. Pupuksain nila yan. So hindi na yan makakayanan ng Amerika at hindi na po yan tawag dito, hindi na yan maipagtatanggol ng Amerika. Kasi buong ano na po yan Kumbaga buong bansa na ang lalaban diyan sa Israel. Kasi nga, yan ay maliit na bansa yan pero makapangyarihan yan sa lahat. Bakit? Bansa yan ng Panginoon Okay? So ibig sabihin, ipinapakita lang dito na yung bansa na yan ay nandyan ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Na hindi niya hayaan na mawala yan. Bakit? Kasi dyan sa bababa Paano kung nawala yan? Yung bansang yan, saan bababa ang Panginoon? Hindi na natin problema, no? Oo. Pero sinabi yan ng Panginoon na yan ay hindi yan
ah, hindi po yan matatalo itong Israel. Kaya ngayon ginigira sila ng Iran, 'di ba? Grabeng palitan ngayon, 'di ba? At ito na po 'yon, na mga kababayan, dapat mapakinggan niyo po ito, ang kwento ng Bible na tumatama sa mga pangyayari ngayon sa ating mundo. 'Di po ba? Oh, nation shall rise against nation. And sabi dito, kingdom against kingdom. So nangyayari na po 'yan. Sinungaling bang Bible? Sino ba nauna? Yung labanan na ito o yung salita ng Bible na naglalaban-laban? Nauna ang salita ng Diyos at hinulaan po 'yan ng Panginoon at alam po 'yan ng Panginoon at sinabi po 'yan ng Panginoon na ganito ang mangyayari sa mundo. At hindi po nagsisinungaling ang Panginoon dito. Totoo po 'yan. Kaya kakabahan ka ngayon, matatakot ka ngayon. 'Di po ba? Paano na? Ah, yung mga ballistic missiles na tumatama doon sa Israel at tumatama doon sa Iran. Nakikita niyo po na kung sakali dito yan tumama sa'yo, ano ang pakiramdam natin? 'Di po ba hindi ka ba diyan natatakot? Hindi ka ba diyan kinakabahan? Oo. Siyempre may kaba tayo diyan, may takot tayo diyan, 'di po ba? Pero kung ikaw o tayo ay nakakilala sa Panginoon, ay hindi tayo matatakot sapagkat may pangako ang Panginoon sa atin. Hindi po ba? Kaya ito po, sabi niya sa verse 11. Ito yung mga, kasi ang pinag-usapan natin dito ay great signs from heaven. So, ano ba yung mga signs na yun na ang Panginoon ay marapit na siyang darating? Di po ba? Sabi dito ay, and great earthquakes. So, mayroon na tayong mga earthquake ngayon. So, hindi pa great yun. Hindi pa yan, mahina pa yan. Wala pa yan. No? Ito ang binabanggit ng Panginoon ay great earthquakes. So, marami. Buong mundo. Hindi lang yung maririnig natin sa ibang bansa na mayroong earthquakes, no? O lindol. Yan. So mga kababayan, ay pag sinabing earthquakes, ibig sabihin po yan, plural po yun, no? Marami po yan. So pag sinabing great earthquakes, buong mundo ay magkakaroon po ng pagyanig. At matutupad po yung sinasabi doon, sinasabi dito ng Panginoon sa verse 6 na, ano ba yung nakalagay sa verse 6? Na sabi niya dito ay, there shall not be left one stone upon another. Kita niyo po yan? Mangyayari po yan. Dito sa verse 11 na binabanggit niya magkakaroon po ng mga malalaki na mga lindol. Okay? So ngayon, yung mga nararamdaman natin ay mga maliliit lamang yan. At mga casualties lang yan. Yung mga iba-ibang, mga sa ibang bansa, narinig natin, dito sa atin, nagyayanig, no? Naglilindol din dito sa atin, nararamdaman natin. Pero, grabe na ang takot natin ng mga tao at ang pag-aalala at panic, no? Ng mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Okay? Ano ba yan, Pastor? Yung mga hindi pananampalataya at mananampalataya. So magkaiba po yan. Kaya tayo ng mga mananampalataya, mayroon tayong takot, pero tandaan po natin na tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon ay walang mawawala sa atin kahit na isang buhok. Di po ba? Yan po yun yung ipinapangako ng Panginoon sa atin. At ito po ang sinasabi dito na, and great earthquakes shall be in diverse places. Yan nabanggit ko na po sa inyo kanina na kung saan-saang lugar na mayroon pong mga lindol at and famines. Yan, siyempre, lindol na yan wala na tayong maitatanim diyan. Wala na tayong mabibili, wala na tayong makakain. Kasi nga, earthquakes na saan ka pa? Pupunta ka pa sa tindahan para bumili. Di po ba? Kasi ang lakas ng earthquakes, grabe yanig. Ano pang gagawin mo? Natatakpan ka na ng lupa.
So, wala ka ng talagang gutom talaga ang mangyayari diyan. Ano bang sa tingin niyo, mga kababayan? Ha? Ang Panginoon hindi nagbibiro. Ang Panginoon 'pag nagsalita siya, ginagawa niya. Ha? Sa mga taong hindi mananampalataya, sa mga taong hindi kumilala sa Panginoon, sa mga taong ayaw tanggapin si Kristo, tandaan niyo po 'yan, babalik ang Panginoon at ito ang kanyang gagawin. No? Ayaw niyo naman manawala sa akin, ayaw niyo manampalataya sa akin, ayaw niyo ako tanggapin sa puso niyo, otherwise ni-reject niyo pa ako, 'di ba? Kaya itong gagawin ko, lilindulin ko na lang yung mundo, gugunawin ko yung mundo, ha? At ano pang mangyayari, siyempre may lindol na 'yan, sabi ko nga sa inyo, natural gutom ang mangyayari diyan. Wala kang mabibili kasi yung tindahan na mabilhan mo, yun gumuho. Oh, hindi ka makapagtanim, paano ka makapagtanim niyan, yanig? Ha? Ano sa tingin niyo? 'Di po ba? At ang sabi dito ay meron pang mga pestilences. Oh, teka lang, ha? Ang dami ang mangyayari. Oh, kita niyo po 'yan? Mga, salot. Hmm, oh, ang daming salot. Ano 'yon? Sari-sari na yung mga salot nandiyan. Dahil nga matindi ng lindol, gutom na yung tao, ayun, mga salot ng pagnanakaw. Ang may natira kang pagkain ay nanakawin sa'yo. Katakot-takot na mga salot 'yan. Hmm, mga sakit, darating na po 'yan diyan. Lahat lalabas ng mga hayop sa lupa. Hmm, 'di po ba? Ano pang ating mga magagawa diyan sa bagay na 'yan? Ngayon ang lahat ng tao ay 'pag naramdaman nila 'yan, magkakaroon sila ng hati-hati na pananampalataya. Magagalit sila sa Diyos at ang iba naman ay lalapit sa Diyos. Pero it's too late. So ito po yung mga kababayan na kami po nandito upang ihayag ang salita ng Diyos para marinig ninyo ang salita ng Diyos. Hindi kayo puro lang trabaho sa sarili nyo. Hindi imbes na dapat mapaglingkuran natin ang Panginoon kahit isang bisis lamang sa isang linggo. Ha? Mapaglingkuran natin siya. Ano ba namang masama doon? Mabawas sa atin ang isang linggo, 7 araw ibigay mo sa Panginoon ang isa. Ha? Ano ba namang masama doon? Magawa mo 'yon. Kaysa ito, antayin mo pa ba na magkaroon ng malakas na lindol? At magkaroon ng mga tagutom? At magkaroon ng mga pestilences? Para sambahin ang Panginoon? Hindi ko alam kung anong naiisip mo. Pero ito po yung sinasabi ko sa inyo ngayon, prevention. Antayin pa ba natin ito, mga bagay na ito? Ha? Huwag na natin antayin yan. Ngayon pa lang, magtiwala ka na sa Panginoon. Ngayon pa lang, tanggapin mo na yung Panginoon. Ngayon pa lang, ha? Pagsisihan mo na yung mga pagkakasala mo. Kasi yung pagdarating ang araw na ito, ay wala na pang pagsisisi. Wala na lahat yan. No? At ang mangyayari sa'yo dyan, para kang ingot. Ngayon ito sinasabi, ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng pagtanggap. Ngayon ang araw ng pagtiwala sa ating Panginoon. Hindi yung susunod. Kasi wala yon, huli na yung lahat. Di po ba? Kaya ito, dito pa lang sa lindol na ito, patay na tayo lahat eh. Ha? Aanin pa natin tong tagutom. Wala na ito. Sa lakas ng lindol na ito, lahat ng tao mamamatay. Oh, di po ba? So mayroon din dyan siguro mga survivor, kaya po ito yung sinasabi dito na mayroong tagutom. Famines. At yung mga makasurvive doon sa lakas ng lindol, dito sa gutom, iwan ko kung makakasurvive ka. Hindi po ba? Imagine,
Imagine lang po natin mga kababayan, na hindi natin hindi tayo makakasurvive isa dito. Makalagpas ka man sa lindol na malakas, sa gutom hindi ka makakalagpas. O makalagpas ka man doon sa gutom, sa mga pestilences na ito, sa mga kagat ng mga ahas, kagat ng mga scorpion o ano man ito, no? Ay hindi ka lagpas, hindi ka makakaligtas dito. Di po ba? Oh, kaya pumapasok po ngayon sa mga tao itong tinatawag nilang fearful sights. Ha? Ano ba ito? Aha. Oh, saan na ba tayo? Dito na pala tayo sa ano. Ayan. Magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda. Oh, kita niyo po 'yan? Na yung mga tao ngayon, kung ano-ano na ang nakikita sa Facebook, sa YouTube, na mayroong object silang nakikita na naglilipad na kamukha ng anghel, na may pakpak. Oo, yun daw yun. Kasi ang Bible totoo siya na mayroong mga wonders, signs and wonders, great signs na makikita ng tao na ito ang magbibigay sa kanila ng palaisipan. Totoo ba yung Bible? Totoo bang sinabi ni pastor? Oh, 'di po ba? Na sa iyong sarili, tinakot mo na yung sarili mo. Samantala, sinabi na ng Bible ng lahat na yan. Kaya ngayon, takot na takot tayo. At sasabihin natin, ay, totoo nga ang sinabi ng Bible. Hindi po ba? Oh, fearful sights and great signs shall there be from heaven. Saan galing? Sa langit. So, totoo po yung sabi ng Panginoon. Hindi po siya nagbibiro dito mga kapatid. So, ito yung ating mga pinag-aralan sa umagang ito. Hindi po ito nananakot. 2 verse lang po yung pinag-aralan natin. Dito po sa ilalim, no? Dito sa mga verse na mga nasumusunod, hanggang sa matapos yung verse na ito. Hanggang sa 38, no? 36, nagsasalita pong Panginoon diyan na dapat paniwalaan natin siya. Kasi ito, ang Panginoon nagkukwento dito sa mga nagtatanong sa kanya eh. Kinikwento sa kanya na ganito ang mangyayari sa mundo. Di po ba? Kaya nga pumunta ang Panginoon dito sa lupa para magligtas. Na ang sino man manampalataya sa kanya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang kapahamakan na tinutukoy dito ng Panginoon, ito yung impyerno. Na darating ang araw, lilindulin ang mundo. At mamamatay ang mga tao. Paano kung hindi ka nakakilala sa Panginoon? Diretso ka sa impyerno. Tama po? Kaya nga dumating ang Panginoon dito, ngayon, noon, para bigyan ng babala ang mga tao na mapapahamak ang mga tao sa buong mundo. Gugunawin ng Diyos ang mundo, ang gawa ng tao dito sa mundo. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon na ang Panginoon lamang ang magliligtas. Ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng tamang pananampalataya. Ngayon, hindi ka naniwala. Nireject mo ang salita ng Diyos. Tinuya mo ang salita ng Diyos. Binuli mo ang mga manggagawa ng Diyos. Sinaktan mo ang mga manggagawa ng Diyos. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa buhay mo, kapatid o kaibigan? Kaya ang mundo ngayon, magulo na. Unti-unti na tayo pumapasok dito sa binabanggit ng Panginoon sa Lucas.
Magulo na ang mundo. So ano pa ang ating hahanapin? Na ang tao ay wala ng pananampalataya sa Diyos. Gumagawa na ng kanilang mga sariling kakayanan para mabuhay ang kanilang sarili. At darating ang araw na magpapadala ang Diyos ng matinding lindol at kasama mo yan na imalibing ka sa lupa. So ang panahon ngayon, dapat paglingkuran natin ang Panginoon. Dapat magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo puro trabaho. Hindi tayo puro, dito na ako mamamatay dito ako nagising, dito ako mamamatay, dito namulat ang mata ko, dito na ako. Sa mali mong pananampalataya, maling relihiyon na iyong pinasok, maling kaisipan. Di ba? Ito po yun mga kababayan, na ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon na mayroong spin media broadcast. Kaya dito po natin na i-broadcast ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon, ang mga paalala ng Panginoon, at ang lahat ng babala na sinabi sa Bible. No? So ito po yun, na dapat tayo ng mga tao, bago pa mahuli ang lahat, dapat kilalanin mo na yung Panginoon. Hanapin mo yung totoo. Pakinggan mo yung mga pastors na nagsasabi na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Huwag kayong makinig sa mga pastor na nagsasabi na ako yung tagapagligtas. Huwag kayong makinig dyan sa mga relihiyon na nagsasabi na sa kanila ang tamang relihiyon, sapagkat ang kanilang relihiyon ay ayun ang tagapagligtas nila. Naku po, magbasa kayo ng Bible mga kababayan. Huwag kayong maging ignorante sa salita ng Diyos. Matalino kayo, nakapag-aral kayo. Basahin niyo yung Bible. Yan ang salita ng Diyos, basahin niyo ng maigi. At huwag ninyong ibahin kung ano ang pagkakasulat ng Panginoon. Huwag niyong ibahin kung anong pagkakasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya itong programa ng Devotion Pilipinas, Jesus Saves, ay blessing po yon sa inyo ng mga nakikinig. Dahil wala na po kayong panahon magbasa ng Bible dahil busy sa trabaho. Ang pasok maaga, alas 7, kailangan alas 5 pa lang, wala ka na sa bahay. No? Ang pasok alas 8, dapat alas 4, wala ka na sa bahay. Nagbabiyahe ka na, tapos uuwi ka ng mga alas 5, makarating ka sa bahay mo alas 9, tulog na lahat ng mga kasama mo sa bahay. At ikaw, ano pa ang mangyayari sa iyo? Hindi ka na nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka na nakapagbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na nakapag-pray. Kasi puyat, pagod, wala nang magawa. Di po ba? Kaya ito ay blessing. Itong Devotion Pilipinas, Jesus Saves. Makinig ka na lang habang ikaw ay nasa bus. Makinig ka na lang nito. Hayaan mo dyan si Pastor Roy nang magsasalita dyan. Basta pakinggan mo siya ng maigi at muni-munihin mo ang salita ng Diyos bago pa mahuli ang lahat. Anong ibig ko sabihin na mahuli ang lahat? Bago pa magkaroon ng great earthquakes, shall be in diverse places, and famines, and pestilences. Ngayon, na maayos pa ang iyong pakiramdam. Ngayon, na maayos pa ang iyong katawan. Huwag mo nang antayin. May relihiyon naman ako. Hindi pwede yung ganon. Yung relihiyon mo, hindi ka niyan nililigtas sa langit. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan sa impyerno. Ang relihiyon na pinapasukan mo ngayon, na walang pagkilala sa Panginoon, na tagapagligtas si Jesus, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Maniwala ka sa akin mga kaibigan. Maniwala ka sa akin mga kababayan. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan sa impyerno. Sino ang nagsasabi ng totoo? Basahin niyo yung Bible kung mali ang sinasabi namin dito. Ang nagsasabi ng totoo, yung mga anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos?
Aba, tingnan mo sarili mo kung anak ka ba ng Diyos. Ano ba itong mga anak ng Diyos? Sila yung mga nagsisi, ha, ng kanilang pagkakasala at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila po yung mga anak ng Diyos. Tama po ako? Pero kung hindi ka nagsisi ng iyong pagkakasala at hindi mo tinanggap si Kristo sa iyong puso, ha? Sure ako hindi ka anak ng Diyos. Oh, nandyan po yan sa Bible. Oo. So kayo na mga hindi pa anak ng Diyos, pwede po kayo mag-chat sa akin. Magtanong po kayo sa akin diyan. Sasagutin po natin yan. Sasagutin po ng Bible yan. Okay? Kaya po kami nangangaral ng salita ng Diyos para po marinig ninyo ang kaligtasan at marinig ninyo na walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang doon sa krus sa Kalbaryo nung siya'y namatay. Di po ba? Kaya ito po ay babala ito sa atin. Hindi po ito pananakot yung verse 10 and verse 11 ng Luke. Ito ay babala po sa mga tao na mga abala sa kanilang sarili at wala ng panahon para paglingkuran, sambahin ang Panginoon at pagkatiwalaan. So yan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong mga pakikinig sa atin. Kaya po ito ang ating mga ginagawa ngayon ay patuloy tayo na ibino-broadcast ang salita ng Diyos para po sa mga manonood natin. Hindi ka man na makikinig, mapanood mo man lang siya kahit na ilang minuto, ay malaman mo lang na si Kristo pala ang tagapagligtas. Mag-isip ka na ng maigi. So maraming salamat po sa inyo. Nawa po pinagpala kayo ng Panginoon sa umagang ito. At ang salita ng Diyos ang siyang tuturok dyan sa inyong puso. Ang salita ng Diyos ang umalingaw-ngaw sa buhay mo. At ikaw ay dapat makakilala sa Panginoon. No? Nakakilala ka sa Panginoon dahil narinig mo ang salita ng Diyos. Yun naman ang kailangan. No? Kailangan mo lang marinig. At kailangan mo itong makita na ganito pala yun. Wala po dyan sa relihiyon na yan ang kaligtasan. Sinasabi ko po sa inyo, 100% makinig po kayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay wala sa relihiyon, wala doon sa simbahan, kung ano kaganda ng simbahan, kung gaano kayo karami, ay wala dyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan na kay Hesukristo lamang. At siya lang dapat ang kilalanin mo at sambahin mo bilang Panginoon mo na tagapagligtas ng iyong buhay. So purihin ang Panginoon, nawa po pinagpala kayo ng Panginoon sa araw na ito at tayo'y manalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Na na-share namin, Lord, ang kaligtasan. Na-share namin itong inyong babala sa amin. Na bago pang mangyari itong mga lindol, mga tagutom, pestilences, Lord, ay dapat makakilala kami sa inyo. At magtiwala kami sa inyo. At ikaw ang tunay na Diyos na buhay ang aming pagkatiwalaan. At magsisi kami sa aming pagkakasala. At tanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Na sa ganon ay hindi na po kami mapapahamak sa impyerno. Lord, salamat po sa inyong mga pangako. Salamat, Lord God, sa mga babala nyo sa amin na kami, Panginoon, ay dapat kami ay magtiwala sa inyo, O Diyos. Salamat po sa programang Devotion Pilipinas na nakapakinig po kami, Lord, ng salita ng Diyos. Nakapakinig kami ng babala. Nakapakinig po kami, Lord, ng salita na kayo ang tunay na Diyos at Diyos na tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, Lord, sa umagang ito. At nawa, ang inyong mga salita ay umilingaw-ngaw sa buong mundo at umalingaw-ngaw sa buong buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Hesus. Amen. Ikaw ang
nagbigay pag-asa ng buhay. Ayan, sa pamagitan ng awit na yan, ay tayo po pangsamantala na wakasan ang ating programa ngayon dito po sa Devotion Pilipinas. Kaya't sa Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Devotion Pilipinas. Ayun, maraming salamat po sa mga nanood sa atin, no? Si Brother Jonathan, maraming salamat sa aking misis kay Reggie, no? Maraming salamat. And of course, salamat sa aking kapatid na nanonood sa akin. Nasaan siya? Ayan. handog sa Salamat sa kanyang presensya. Nakasama natin siya ngayon, nanonood doon sa Tisda. Nandun siya sa Tisda, Kabangkalan. Okay, sige dahil i-share mo sa iyong mga kababayan dyan ang ating programa para marami pong marinig nila ito, ang ating palatuntunan ngayong umaga. No? Ang ganda ng ating topic ngayon, Great Signs from Heaven. Kaya salamat dahil sa inyong panonood at nawa pagpalain kayo ng Panginoon dyan. At yung mga manonood pa, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At ito po ay 30 days pa ito na gagala-gala sa inyong mga Facebook itong programang ito. No? Kaya salamat po sa Devotion Pilipinas, Jesus Saves, na siyang ginagamit ng Panginoon upang daluyan ng kanyang salita at ng kaligtasan na inanais ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, muli po ako ay panyaya sa inyo sa ating mga palatuntunan at sa ating mga gagawin sa araw ng bukas. Meron po tayong mga ganitong mga pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita. At sa mga kapatiran natin na nais tayo at tangkilikin ay patuloy na i-share ang ating link, ang ating programa sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, pang sila ay makapakinig din ng salita ng Diyos. Okay? So, purihin ng Panginoon. At ang aking masabi ngayon ay walang iba kundi good morning and God bless you. Mag-ingat po kayo. Ha? Bye-bye po, ha? Bye-bye. Yan, bye-bye. Yan, bye-bye. God bless. See you next time.